Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lang channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,433 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Ang pag-usapan po natin today ay yung dyan sa Maynila, no? Talagang nagkaroon ng biglang problema, no? Dahil po pag may mga events ka, kay events ng politika, ay kailangan mo ng special permit, no? Biglaan yata, walang special permit para sa events sa Maynila. Nakakatakot po yan, no? Ito, talagang binanatan po, no, si Mayora Hani Lacuna, no, para po sa mga special permits requirements for events in Manila. Bakit po kaya ganun? Parang biglang nangyayari po ito sa lungsod ng Maynila. Hindi po natin alam bakit po nagkakaganito, no? Iba-iba pong grupo at mga netizens ay talagang kinall out po si Mayora Manila Hani Lacuna, no, after the local government released a memorandum, no, requiring mall and establishment administrators in the city to secure special permits for events that would be held inside their facilities. For example, no, yung mga SM Cinema, no, kailangan pa po daw ng special permits para makapagdao sa mga politika, no? Alam niyo po si Yorme Isko Moreno Dumagoso at ang kanyang team ay talagang mahilig po yan sa sinehan, no? Ang katwiran po nila ay para hindi po daw mainitan ng mga lolo at lola, no? Ang mga PWDs. Hindi ba logical naman din po yun? Kaysa naman papilahin mo, pagpunta mo sa daan, di ba? Di mas maganda na yun, conveniente sila, no? Kahit po barangay, isang street, isang barangay, ang pumunta dyan, mahalaga po sa kanila yun, di po ba? Ito in the statement on Monday, ang Partido Federal ng Pilipinas, PFP Manila Chapter denounced the order from Lacuna, believing that it is an unconstitutional encroachment on the right to free speech and freely assemble, no? Talaga po, PFP's Manila chapter was referring to a memorandum dated January 20, 2005, issued by City Legal Officer Veronica Ladok, requiring all administrators, no, of all malls and establishments holding special events in the city of Manila to secure a special permit before an event is allowed to proceed. Nako po. Paano po yan? Ang hilig ng kampo ng Yorme Isko Moreno ay talaga namang dyan po sa mga SM, sa cinema, sa Robinsons, no? Ngayon, pati ang Partido Federal ng Pilipinas, Manila unequivocally denounces the recent directive issued by the administration of Mayor Hani Lacuna Pangan. No, Mayora naman, bakit ka ganyan? Which mandates that all events and gatherings, including private functions such as birthdays, baptisms, and the like, must secure a special permit from the Manila City Hall. Nako, kaya po nagrereklamo ang Partido Federal ng Pilipinas. Ito po ay pinapangunahan ni Presidente Bongbong Marcos, no, Manila Chapter. Biruin mo 'yon, magkalaban ang Partido Federal ng Pilipinas at Lakas NUCD. Ang kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas ay si Bagatching, no? Si Raymond Bagatching. Yes, ito po yung artista at ang kalaban naman niya ay si Mayora Hani Lacuna. Pero sa survey, talagang wala pa yatang 1% si Raymond Bagatching at ang ating kandidato na si Yorme Isko Moreno Dumagoso ay talaga namang umaariba at talagang iniiwanan ang mga taong ito, no? Ito, this directive constitutes an unconstitutional encroachment on the fundamental freedoms enshrined in the 1987 Philippine Constitution. It is an overbroad and vague regulation that imposes unlawful prior restraint, a form of censorship that creates a chilling effect on the people's right to freely assemble and express themselves. Furthermore, it represents an arbitrary intrusion into private affairs, violating the right to privacy, it added. According to the political party, no, Manila should be a safe space for residents to celebrate the personal milestones without undue interference from the state. Tama naman, di ba? Bakit po ganyan ang pinapatupad nyo, Mayora Hani Lacuna, through your administrator? No? The city of Manila must not be reduced
to an authoritarian enclave where excessive government control tramples upon civil liberties. We stand for a lawful, just, and democratic city where rights are protected, not suppressed. There were also fears that the order was supposedly born out of Lacuna's opponent in the 2025 local elections. Former Manila Mayor Isko Moreno drawing crowds during town hall meetings in mall cinemas, di ba? So ang hilig niya po talaga ay gano'n, no? Town hall meeting sa preskong lugar, sa malamig na lugar, para po naman konbinyente sa ating mga matatanda, sa ating mga tatay, sa ating mga nanay, sa ating mga lolo't lola, no? Ito sabi ng isang Facebook user, no? Talagang it seems daw ay si Lacuna is just afraid, no? Takot daw pala ito kay Moreno that would win in the upcoming fall. Sigurado na po na mananalo po ito, no? Patawa ka masyado, Mayora, sabi ng isang Facebook user, hindi po tayo nagsasabi doon, no? Tanggapin mo na lang na di mo kaya kung sino man ang ihahalal na bagong Yorme. You're such a joker, sabi in English, Mayor, just admit that you can take over whoever will be chosen by the people as mayor. Nako po. Bakit nyo po ito gagawin? Kailangan po ba maging sport po tayo? Sigurado naman, pag magandang performance nyo, ipaglalaban kayo ng mga constituents nyo. Tama po yan, no? Ito may claim pa na yung memorandum na memorandum na daw ito ay fake, no? But Manila spokesperson Princess Abante, ito Princess Abante, anak ba ito ni Congressman Abante, confirmed to the Inquirer.net that the memorandum was indeed issued by the Office of the City Legal Officer. Nako po, talaga naman Ito po ay ayon sa isang periodiko na Inquirer.com, no? Yan talaga, Inquirer website pala. No, under the leadership of President Ferdinand Marcos Jr., the Partido Federal ng Pilipinas, Manila reaffirms its commitment to upholding and defending the constitutional rights of every Manileño. Patek na yan, yari tayo dyan, no? Eto, kayo po ba, no? Sino po ba ang gusto nyo maging mayor dyan sa lungsod ng Maynila? Siyempre po, ang kandidato po natin ay si Yorme Isko Moreno Domagoso dahil nga po naman ay meron na po siyang may mga resibo na po siya na ginawa ng 2019 to 2022. No? Si Sam Versosa ay tutok to win congressman, ay talagang kandidato yan ni Willie Revillame, pero tingin ko si Willie Revillame ay matatalo dito sa susunod na eleksyon na ito, no? Bilang senador ng Pilipinas. Willie Revillame, mag-host ka na lang. Pero yari tayo, pag ito ay nanalo, ay nako, bakit po gano'n? No? Dapat na po talagang hinay-hinay lang po tayo. Okay. Sige po hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Basta sa lungsod ng Maynila, Yorme Isko Moreno po tayo. Maraming salamat po.